Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Maganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 27, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Senate Impeachment Court nagbabana ng ruling sa paglabag sa sub judice rule. Attorney Amando Ligutan nagpaliwanag hinggil sa kanyang post sa social media tungkol sa misleading question. Ilang senator judge hindi napigilang magbitiw ng masasakit na salita sa pagsalang muli ng ikalawang hostile witness sa si OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Senator Judge Robin Padilla iginiit na mahalaga ang paggamit ng alias gaya ng ginawa ng mga bayani noon. Malacanang bumuelta sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Kagutuman sa Mindanao tumaas sa 24% itong Hunyo batay sa SWS survey. Sa ating Metro News, banta sa San Beda College Alabang negatibo ayon sa Southern Police District. Pasok ng mga mag-aaral balik na ngayong araw. Sa ating Science and Technology News, flood control simulation isinusulong ng Project NOAA bago ang pagtatayo ng mga proyekto sa bansa. Lifestyle News sa Coconut Palace sa Pasay City nakatakdang muling buksan sa publiko sa susunod na taon. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ang OPM icon na nagpasikat ng mga awiting Ikaw Sana, Nandito Ako, Huwag Ka Na Lang Mawawala. Sino kaya siya? Alamin! Balitang kakaiba, isang startup company sa UK nag-aalok ng permanent tattoo na painless. Oras po natin mga kanyo 6:34 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Inilabas na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang desisyon nito tungkol sa paglabag sa sub judice rule. Kaugnay ito sa viral post ni Attorney Amando Ligutan sa misleading questions matapos na naging palitan ng sagot ni Attorney Lorna Capuna ng prosecution team at Attorney Christine Ferrer ng defense team. Sa kanyang ruling, pinaalalahanan ni Escudero ang mga senator judges at tungkulin nilang sundin ang impartiality at political neutrality na salig sa konstitusyon at sa mga batas, gayon din ang proper decorum ng hukom. Iginit din ni Escudero ang mahigpit na pagkapatupad sa Rule 18 ng Senate Impeachment Court kung saan ang lahat ng partidong saklaw nito, ang mga senator judges, mga abogado ng prosecution at depensa, at kahit ang respondent ay hindi maaaring talakayin ang merito ng kaso sa publiko. Tinukoy din ng presiding officer na hindi dapat labagin ng mga senator judges ang sub judice principle na magdudulot ng pagkakahati-hati, magpapaningas ng galit, magpapalala sa mga contentious issues sa publiko o magpapakita ng imahe na hindi akma sa dignidad ng kanilang posisyon. Umaasa rin si Escudero na iiwasan ng mga senador judges ang paghahayag ng mga unparliamentary remarks, personal attacks, improper motives at paggamit ng mga salitang hindi tama o hindi akma sa dignidad ng paglilitis at parliamentary courtesy sa iba. Senator judges, let us keep in mind our oath, quote, to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, close quotations. And the requirement under Rule 3 of the Rules of Impeachment to observe political neutrality therein defined as, quote, the exercise of a public's official duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. The chair likewise cites the relevant provisions of the 2025 Code. Henceforth, I hope Senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people.
Para sa unang paglabag sa Rule 18, ang lahat ng saklaw nito ay pagsasabihan at paalalahanan sa harap ng korte on record, habang multang 30,000 pesos sa bawat paglabag naman sa ikalawang pagsuway at maharap din sa parusa at multa ang mga susunod pang violation. Samantala, pagrespeto at pagsunod sa paghihigpit ng impeachment court sa sub judice rule, tiniyak ng House Prosecution Panel. Balita po ihatid ni Grace Mariano. Nirerespeto at tiyak na tatalima ang House Prosecution Panel sa paghihigpit ng Senate Impeachment Court sa pagpapatupad ng sub judice rule na nagbabawal sa pagtalakay o pagkomento sa merito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Diin ni House Deputy Speaker at Zambales Representative Jefferson Conghon at House Prosecutor Representative Terry Ridon talagang susunod ng prosecution team sa utos ng impeachment court. Binanggit naman ni House Impeachment Team Advisor and Spokesperson Robert A. Sabarbers na saklaw ng kautusan ng mga senator judges, prosecution, defense at respondent. Pero sabi ni Adjong at Ridon, ang mga tagapagsalita ng prosecution team ay maaari pa ring magpatuloy sa pagtalakay at pagpapaliwanag sa taong bayan ng takbo ng impeachment trial. Sa lahat, siyempre, tatalima po ang prosecution panel doon po sa itinadhana na bagong kautusan ng atin pong presiding officer. But siyempre, titiyakin pa rin ho natin na yung pong mga public information initiatives ay magagawa pa rin po ng lahat po ng panig, no? Particularly ng pong mga House prosecutors. Mas magiging aware, no, yung ating mga prosecution dun sa ruling ng ating presiding officer at talagang susunod naman yung ating prosecution team kung ano yung pinag-uutos ng ating korte. Pero sa mga itinalagang spokesperson, kagaya ni Deputy Speaker Jay Conghon, pwede ho nating i-maximize yung pagkakataon nang sa ganun maka-communicate tayo ng tama sa ating mga kababayan. Isa sa mga obligasyon ng ating prosecution panel via the designated spokespersons ay may isalaysay, no, sa ating mga kababayan sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan na maintindihan kung ano ba yung nangyayari. Kasi dapat tayo ay lahat ay involved dito sa usaping impeachment na ito. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Nagpaliwanag si Attorney Amando Ligutan ng prosecution team tungkol sa naging post niya sa kanyang Facebook account noong August 12 kaugnay sa misleading questions. Ang nasabing post ay inalmahan ni Attorney Sheila Season defense team na naging dahilan para maglabas na desisyon ang impeachment court tungkol sa sub judice rule o sa sub judice rule. Sa naging paliwanag ni Ligutan, iginit niyang bukod sa pagiging abogado ay isa rin siyang guro, kaya itinama lamang niya ang nararapat. Mababatid na sa naging palitan ng pahayag na Attorney Lorna Kapunan ng prosekusyon at ni Attorney Christine Ferrer ng depensa ay sumagot si Ferrer na it is allowed nang banggitin ni Kapunan na hindi pinapayagan ang misleading questions. Binigyang diin din ni Ligutan na wala siyang nalabag na anumang rules dahil wala siyang tinalakay na merito ng kaso maging ang kalakasan at kahinaan ng mga ebidensya. Sinabi pa ni Ligutan na nababahala siya dahil hindi umaamin ang defense team sa kanilang pagkakamali at sa halip na ginawa ay i-call out ang isang abogado at guro na itinatama lamang ang pagkakamali. Now the defense said they found it troubling or in bad taste for a prosecution lawyer like me to, quote, do this, unquote, in the middle of a courtroom hearing. But do what? Corrects a wrong? On the contrary, Your Honors, what is more troubling is for the defense not to admit their mistake and instead call out a lawyer, a teacher who just stated what is correct in his own time and in his own Facebook account. Yan po ang pahayag ni Attorney Amando Ligutan. Samantala, defense team, dapat mapaalalahanan si VP Sara Duterte sa pagsunod sa sub-judice rule. Conde Batak sa report. Pinayuhan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang defense team na paalalahanan si Vice President Sara Duterte na saklaw o kasama siya sa pinakahuling ruling tungkol
sa mahigpit na pagsunod sa sub judice rule. Kaugnay na rin ito sa inilabas na pahayag ni VP Duterte tungkol sa mga name-calling o yung mga bansag na binitawan laban sa kanya ng prosecution team sa gitna ng impeachment trial na sabay naman sa inilabas na ruling ng impeachment court. Paalala ni Escudero sa defense team na paalalahanan si VP Duterte tungkol sa ruling ng impeachment court, partikular sa mahigpit na pagsunod sa Rule 18 ng Senate Impeachment Court. Ipinagbabawal sa rule na ito na magsalita sa alinmang interview o post sa social media ang pagtalakay sa merito ng impeachment case. Iginit ni Escudero na maharap sa parusa ang respondent dahil saklaw o kasama rin siya sa nasabing ruling. Maglalabas naman ang Senate Impeachment Court ng guidelines hinggil sa sub judice rule. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Hindi pa rin napigilan ng ibinabang ruling ni Presiding Officer Chis Escudero ang mga senator judges sa pagsasalita ng hindi kaaya-aya o naaayon sa impeachment court. Sa ika-19 na araw ng impeachment trial kahapon, sa pagtatanong sa hostile witness si OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, inilarawan ni Senator Judge Ping Lacson bilang stupid ang listahan ng confidential activities para sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OBP. Iginit ni Lacson na insulto sa common sense dahil hindi man lang binago ang activities sa ilalim ng fiscal at financial plan para sa confidential funds at sa halip ay copy-paste lang ang ginawa. Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Chica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot... Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, binago-bago niya ng konti. Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Rafael Tulfo na nagtatanga-tangahan lamang si Ortonio sa pagsagot nito sa impeachment court. Sarkasikong tinawag din ni Tulfo si Ortonio na Mr. Smart Guy at para sa kanya hindi talaga siya kapanipaniwala dahil wala na itong logic at sayang ang pagiging matalino nitong tao. Hindi naman nagustuhan ni Ortonio naging pahayag ni Tulfo at iginit na ginawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang isang empleyado. It really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing. Yan po ang bahagi ng Day 19 ng impeachment trial ni BP Sara Duterte. 774 Balita Ngayon. Iginiit ni Senator Judge Robin Padilla na noon pa ay gumagamit na ng alias ang mga Pilipino tulad ng mga bayani noon. Inihayag ito ni Padilla sa gitna ng pagtalakay nito sa paggamit ng alias sa mga pinagbigyan ng confidential funds para sa mga confidential activities ng Office of the Vice President. Ipinaalala ni Padilla sa prosekusyon na ang mga bayani ay gumamit ng mga alias tulad ng Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Taga-Ilog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Deborah, Lakambini,
paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Baliti at iba pa. Gayunman sinabi niya kay Attorney May David Gracia na hindi niya alam kung ano ang pangyayari sa likod ng paggamit ng mga bayani ng alias at noon ay nasa ilalim ng gyera ang bansa. Tinukoy ng prosekusyon na sa ilalim ng anti-alias law, pinapayagan naman ang paggamit ng alias basta't nakasaad din kung ano ang tunay na pangalan. Ipinunto pa ni Padilla na maging si dating Senador Ninoy Aquino ay gumamit din ng alias na Marcial Bonifacio. Kinumpirma naman ito ni Senator Judge Bam Aquino pero nilinaw niya na gumamit man ng alias si Ninoy noon, wala naman itong confidential funds. Ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. Isa na lang po. Kindly wind up. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds na wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Yan po ang bahagi ng Day 19 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Samantala, multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Australia isinagawa sa West Philippine Sea. Angel Garcia sa detalye. Matagumpay na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, United States Pacific Command at Australian Defense Force ang ika-19 na multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea mula August 19 hanggang 25. Ipinadala ng Pilipinas sa aktibidad ang BRP Diego Sila, isang AW-109 helicopter ng Philippine Navy, FA-50 fighter aircraft at C-208P aircraft ng Philippine Air Force at Sokol Search and Rescue Helicopter. Lumahok din ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng BRP Teresa Magbanwa. Samantala sa panig naman ng Estados Unidos, kanilang ipinadala ang USS Santa Barbara at P-8A Poseidon aircraft habang ipinadala naman ng Australia ang HMAS Supply kasama ang MH-60R helicopter at P-8A aircraft. Isinagawa sa MMCA ang iba't ibang advanced maritime interoperability exercises, kabilang na ang communications exercises, maritime domain awareness, anti-submarine warfare, replenishment at sea, division tactics at officer of the watch maneuvers, photo exercise at flyby operation. Ayon naman sa sandatahang lakas ay pinakita na ika-19 na MMCA ang patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia para palakasin ang kooperasyong pandepensa, pagbutihin ang interoperability ng kanilang mga puwersa at itaguyod ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Bumuelta naman ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglubog ng bansa sa baha at kahirapan. Kaugnay ito sa statement na inilabas ni VP Sara sa social media kahapon kung saan isasabi ng git nito ay lubog na umano sa baha ang bansa. Ngunit tila wala pang mananagot dahil ibaan niya ang prioridad ng administrasyon. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na totoo naman ang pahayag ng Vice Presidente dahil kitang-kita naman
naman anya ito sa Davao City. Ito anyang dahilan kaya agad na ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsaayos ng malalang baha sa nasabing lugar. Dito ay nakita umano ni Dizon na mayroong isang proyekto na noong 2019 pa hindi naayos at walang isinagawang dredging sa loob ng 10 taon. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po inutos ng Pangulo agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. Dagdag pa ni Castro, kung pananagutan lamang din naman ng pag-uusapan, ay sinabi na anya ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magsisimula na rin sila sa pag-iimbestiga sa malaking pondo sa Davao City na itinuturing ng Ombudsman na epicenter ng mga flood control project sa bansa. Kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Remulla na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, bansag na mastermind kay BP Sara Duterte, hindi na angkop hanggat walang ebidensya ayon sa Malacanang. Chanel Salazar sa detalye. Sang-ayon ng Malacanang na hindi dapat basta tawaging mastermind o scam si Vice President Sara Duterte kaugnay ng issue sa confidential funds hanggat wala pang sapat na ebidensya at pinal na desisyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi angkop ang mastermind para ilarawan ang isang taong inaakusahan pa lamang. Bilang abogado, iginiit ni Castro na dapat maging maingat sa paggamit ng mga ganitong termino. Maging ang salitang scam ay dapat gamitin lamang kung napatunayan ng may panluloko o paglustay sa pondo ng bayan. Git ng palasyo, ebidensya at pinal na desisyon ang dapat maging batayan bago magbigay ng mabibigat na paratang. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Tumaas sa 24% ang antas ng kagutuman sa Mindanao noong June 2026 batay sa datos ng Social Weather Station o SWS. Sa resulta ng survey, lumabas na mas mataas ang antas ng kagutuman sa rehiyon kumpara sa 21.7% na naitala noong March 2026. Ang Mindanao lang ang nakapagtala ng pagtaas ng hunger incidence sa bansa kumpara sa Metro Manila, Balance Luzon at Visayas na nakitaan ng pagbaba sa porsyento ng kagutuman. Sa kabila naman ng pagtaas ng hunger incidence sa Mindanao, sa pangkalahatan ay naitala naman ang pagbaba ng kagutuman sa buong bansa. Mula sa 23.2% noong March 2026 ay bumaba ito sa 20.3% noong June 2026. Samantala, agresibong kampanya laban sa leptospirosis inilatag ng Manila LGU. Naritong ulat mula kay Gina Mape. Inatasan ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang mga health worker na magbahay-bahay sa halip na maghintay sa mga pasyente. Ang utos ng alkalde ay kasunod ng lumalabong bilang ng kaso ng leptospirosis na nakalipas na ilang araw matapos ang pagbuhos ng ulan na nagdulot ng pagbaha. Sa pinakabagong tala, nagkaroon ng 89 na bagong kaso ng leptospirosis ang lungsod noong Agosto 26, 38 noong August 25, 16 noong August 24, 10 noong August 23, 11 noong August 22, 22 noong August 21 at 11 noong August 20 o kabuuang 197 sa loob lang ng linggong ito. Nagpahatid na rin ng pakikidalamhati ang alkalde sa mga naulila ng 5 pasyenteng pumanaw. Isa noong Agosto 24, 2 noong Agosto 25 at 2 noong Agosto 26. Nagbabala ang alkalde na lalo pang tumaas ang kaso ng leptospirosis lalo na at may 2 linggong incubation period ang nasabing sakit. Kaya utos ni Mayor Isko sa mga health worker
Hanapin ang mga posibleng lumusong sa baha at nakararamdam ng ilang sintomas ng impeksyon ng leptospirosis. Inanunsyo rin ng alkalde na mayroon ng 389,000 doxycycline capsules ang lungsod galing sa donasyon. 40,000 dito ay mula sa pribadong sektor at ang 300,000 ay galing sa Department of Health habang may dati ng 51,000 ang pamahalang lungsod. Higayat ng alkalde ang lahat ng residente ng Maynila na mag-avail ng doxycycline kahit walang sintomas ng leptospirosis sa 44 na health centers o 7 district hospitals ng lungsod at walang babayaran. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin mga kanyusik, 3 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, sa banta sa San Beda College, Alabang, negatibo ayon sa Southern Police District. Pasok ng mga mag-aaral, balik na ngayong araw. Detalye po ihatid ni John Abakiran. Kinumpirma ng Southern Police District o SPD na ang Muntinlupa City Police Station ay nakipag-ugnayan sa administrasyon ng San Beda College, Alabang para suriin ang seguridad sa paaralan, mag-inspeksyon sa mga pasilidad at iberipika ang mga procedures kasunod ng balitang may banta sa seguridad sa paaralan. Ayon sa Southern Police District, base sa security assessment ay sinagawa, walang beripikadong banta laban sa paaralan at ang campus ay deklaradong safe at clear. Kasunod nito, balik klase naman na ang mga mag-aaral at iba pang administrative activities ngayong araw, August 27. Tiniyak naman ng SPD sa mga mag-aaral, magulang, faculty members, school personnel at sa publiko na patuloy silang magpapatupad ng security measures at monitoring sa paaralan. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos at 72 centavos. Nasa 72 pesos at 5 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang British pound ay nasa 84 pesos and 26 centavos. Ang palitan ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 44 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng August 26, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 12, 50, 24, 32, 9, at 6. Muli, ang winning number combinations ay 12, 50, 24, 32, 9, at 6. Mayroon itong jackpot prize na 157,870,051 pesos and 28 centavos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 17, 2, 27, 23, 7, at 43. Muli, ang winning number combinations ay 17, 2, 27, 23, 7, at 43. Mayroon itong jackpot prize na 28,696,002 pesos and 78 centavos. Yan ang recap ng resulta ng August 26, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito naman ang jackpot estimates mamayang gabi. 16 million pesos para sa Lotto 642, habang 25,050,000 pesos sa Ultra Lotto 649. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa.
Ako po sa Jackie Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Flood control simulation isinusulong ng Project NOAA bago ang pagtatayo ng mga proyekto sa bansa. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda. Itinutulak ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ang pagsasagawa muna ng flood simulation bago simulan ang pagtatayo ng anumang flood control infrastructure sa bansa. Sinabi ni Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay na napakahalagang matukoy kung angkop ang disenyo ng proyekto sa mismong hugis ng kalupaan at kung makatutulong ba ito upang maayos na dumaloy ang tubig baha patungong mga ilog. Sa pamamagitan ng simulation, agad na makikita kung magiging epektibo ang isang proyekto o magdudulot lamang ito ng karagdagang perwisyo sa mga komunidad na makatitipid sa bansa ng bilyon-bilyong piso mula sa mga hindi epektibong infrastructure master plan. Kasunod ito ng paglalabas ng Department of Budget and Management o DBM ng 1 bilyong piso na pondo para sa Project NOAA upang suportahan ang AI-powered flood forecasting system at mga hakbang sa disaster prevention ng ahensya. Target na nabanggit na pondo na magkaloob sa mga lider ng bansa ng mga siyentipikong pagsusuri at datos na magagamit bilang batayan sa paggawa ng mga halagang desisyon hinggil sa kaligtasan ng publiko. Gagamitin ang higit sa kalahati na nasabing budget para sa pagbili ng mga LiDAR drone na nilagyan ng laser technology upang makuha ang eksaktong hugis ng kalupaan na makatutulong sa pag-update ng mga umiiral na hazard map ng bansa mula sa 10 by 10 meter resolution tungo sa mas detalyado at tumpak na 1 by 1 meter resolution upang mas maunawaan ang problema sa pagbaha at makbuo ng tamang solusyon. Para mapalawak ang saklaw ng pagkalap at pagpapakalat ng datos, makikipag-ugnayan ang Project NOAA sa mga pampublikong pamantasan at kolehiyo sa buong bansa kung saan ipamamahagi rin ang mga gagamiting LiDAR drone. Sa pamagitan naman ng impact-based forecasting ng Project NOAA, nakikitang maaga ng isang araw ang posibleng epekto ng panahon upang matulungan ang mga lokal na pamahalaan sa mabilis na pagdedesisyon tulad ng pagsususpinde ng klase. Sa kasalukuyan, nasa 56.7% ng mga lokal na pamahalaan sa bansa ang gumagamit ng kanilang platform at sa tulong ng bagong pondo ay target ng Project NOAA na mapalawak pa ang kakayahan ng system upang magbigay ng kapaki-pakinabang na forecast sa sektor ng agrikultura, turismo at kalusugan. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, sa Coconut Palace sa Pasay City, nakatakdang muling buksan sa publiko sa susunod na taon. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Muling binuksan ng Coconut Palace matapos ang 6 na buwang renovation dito upang ipagdiwang ang kulturang Pilipino, husay sa paggawa at kahalagahan ng niyog bilang puno ng buhay. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang ceremonial reopening ng gusali kahapon sa Pasay City na magsisilbi ring isa sa mga opisyal na venue para sa ika-49 na ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Ayon sa Government Service Insurance System o GSIS na may-ari ng gusali, umabot sa humigit kumulang 200 million pesos ang renovation na nakatuon sa pagkukumpuni ng natural wear and tear ng mga wooden materials at pinsalang dulot ng salt air mula sa Manila Bay. Dating kilala bilang tahanang Pilipino, ang Coconut Palace ay ipinagawa noong 1978 ng Noy unang ginang na si Imelda Marcos, na orihinal na inilaan bilang isang lugar para sa pagtanggap ng mga kilalang foreign dignitaries at international guests, kabilang si Pope John Paul I noong kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 1981. Dinisenyo ito ng National Artist for Architecture na si Francisco Bobby Manyosa at kinikilala sa paggamit ito ng coconut lumber, shell, ugat, fibers at iba pang mga katutubong materyales bago ideklara bilang Important Cultural Property ng National Museum of the Philippines noong 2023. Samantala, sinabi ng GSIS na layunin itong muling buksan ng Coconut Palace sa publiko sa unang bahagi ng 2027 sa pamamagitan ng pagkuha ng property manager na tututok sa pangangalaga sa gusali bilang isang mahalagang cultural asset ng bansa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio.
Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Mga kanyusik, kaarawan ngayon ng OPM icon na nagpasikat ng mga awiting Ikaw Sana, Nandito Ako at Huwag Ka Lang Mawawala. Sino ba siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 27, taong 1967, isinilang sa Taal, Batangas si Herminio Jose Luwalhati Alcacid Jr. o mas kilala ng marami bilang si Ogie Alcacid. Si Ogie ay isang singer and songwriter at itinuturing na isa sa mga nagtaguyod ng original Filipino music o OPM. Taong 1988, nantahakin niya ang entertainment industry at napabilang sa Kundirana Singing Group hanggang sa i-release ang kanyang self-titled debut album noong 1989. Maliban sa pagiging singer and songwriter, isa ring actor, comedian, host, director, producer at entrepreneur si Ogie. Ilan sa mga pinasikat na awitin ni Ogie Alcacid ay ang Ikaw Sana, Nandito Ako, Huwag Ka Lang Mawawala, Sa Piling Mo, Kailangan Kita, Kung Mawawala Ka at ang Hanggang Ngayon na duet song kasama ang kanyang may bahay na si Regine Velasquez Alcacid. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, nakahanap ng bagong paraan ng isang startup company sa United Kingdom kung paano magiging posible ang pagpapatattoo ng isang tao nang walang nararamdamang sakit. Ang London-based company na CyberX ay gumamit ng tinatawag nitong microdot patch na may napakaliit na karayom kung saan sa halip na paulit-ulit na tusok gaya ng karaniwang tattoo, ang mga microscopic needle ay bahagyang tumatagos lamang sa ibabaw ng balat upang maipasok ang tinta. Ayon sa kumpanya, ang takot sa dugo at karayom ang naging inspirasyon ng CEO na si Ferdinand Cole sa paglulunsad nito. Layon po nito makabuo ng mas madaling paraan ng pagpapatattoo para sa mga taong nais ng permanenteng tattoo ngunit iniiwasan ang sakit ng tradisyonal na proseso. Sa aktual na paggamit, idinidikit ang patch sa balat gamit ang espesyal na applicator at iniiwan na humigit kumulang 15 minutes. Pagkatapos ito, unti-unting lumilitaw ang disenyo hanggang sa maging malinaw ang imahe sa loob ng 24 hanggang 48 hours. Sa ngayon, available pa lamang ito sa London pero plano ng kumpanya na mas palawakin ito sa inaharap, kabilang na ang mas maraming kulay, disenyo at posibleng home use kit. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Huwebes. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, partner, bigay mo muna ano bang ating katanungan ngayong araw po ng Thursday. Ito na nga, partner, mga kanyusik, para sa ating katanungan sa programang Opinion Mo, Opinion Ko. Ito po, kasunod ng tila pagkakamabutihan ng dalawang naging magkaaway sa politika, posible kaya ang alyansang Marcos Jr. at Robredo, ito po si PBBM at si Naga City Mayor Leni Robredo sa 2028 elections. Para po sa inyong mga opinion, mga kanyusik, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, August 27, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darryl Justin. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon.